Kung meron ka nito sa bahay, itapon mo na. Dahil po, kabaliktaran ng suwerte ang makukuha mo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang mga money plant ay kilala sa pag-akit ng prosperity at abundance, lalong-lalo na sa mga tao na nag-aalaga dito. Ngunit po, bago ka bumili ng money plants, alamin mo muna kung ano ang dapat mong gawin, ano ang bawal, at paano ito makakapagdulot ng swerte sa'yo at kung paano rin pwede itong magdulot ng kamalasan sa'yo. Okay? Meron pong downside ang bawat halaman at dapat alam ninyo dahil baka mailagay mo dito. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga halaman na hindi pwedeng ilagay sa tubig kasi kabaliktaran ng swerte ang makukuha mo. O ibig sabihin po, kamalasan ang maidudulot nito sa iyo. Unang-una po, jade. Marami sa atin merong jade. Kasi isa sa pinakamaswerteng halaman po ay ang jade plant. Dahil may kakayahan itong proteksyonan ka sa mga negative energies at kilala po ang jade na isa sa mga halaman na pumuprotekta sa nag-aalaga sa kanya. Kaya marami talaga gusto ang jade itanim or ilagay sa tahanan nila. Dahil po sa kakayahan nito na magbigay ng proteksyon sa may-ari or yung naglagay sa kanya. Kaya ngayon, bawal itlagay sa tubig ang jade. Ito po yung halimbawa. Huwag ninyong ilalagay sa tubig yung jade, lalo na kung long term. Ibig sabihin, sa tubig nyo na talaga siya pinalaki. Or sa tubig nyo siya talaga inilagay. Huwag nyo pong gagawin yan. Dahil, yung kakayahan ng jade na umakit ng wealth energies, kabaliktaran ang idudulot nito sa'yo. Tinatawag po yan na floating wealth. Ibig sabihin, yung wealth mo walang ugat, panandalian lang, at hindi ito nakakapit. So, ibig sabihin, ang lahat ng prosperity or sinuwerte ka man, panandalian lang yan. Mawawala rin, mapapalitan ng kamalasan. Bakit po ang mga money plant dapat nasa lupa? Para po mayroong roots, mayroong nakakapit, grounded ito. Kapag sinuwerte ka, tuloy-tuloy na yon, lalo na kung napapangalagaan mo pa. Okay? Ganon kahalaga na dapat alam mo kung paano mo aalagaan ang mga money plant na meron ka. At dapat po alam mo rin kung ano yung magiging kahinaan nila para wag mo itong magawa. Okay? So, sunod po, bawal din ang aloe vera ilagay sa tubig. Dahil ganon din ang aloe vera po kasi ay kilalang halaman niya na mataas magbigay ng proteksyon. Kaya maraming gumagamit ng aloe vera kahit sabihin pa natin na yan ay matinik. Okay? Kasi isa sa mga healing plants pagdating sa mga negative energies, yung aloe vera. So, ibig sabihin, halimbawa po, yung tahanan mo, yung isa sa parte ng tahanan mo may bintana. Yung bintana na yon may nakatutok na negative energies doon. Pwedeng may nakatutok na water tank doon or anumang matutulis na mga bagay na pwedeng magpahina sa energies mo sa tahanan mo. Pwedeng ilagay yan sa labas ng bintana na yon. Kung may mapaglalagyan ka doon or sa labas ng bahay mo na kung saan matatapatan niya yung nagdudulot ng negative energy sa'yo. Okay? So, ginagamit po ang aloe vera mga madam, mga sir. Lalo na kung may nakatutok sa inyo talaga na nagdudulot ng negative energies. Ngayon, pag tinanim mo sa tubig yan, yung aloe vera, dyan mo pinalaki sa tubig. Kabaliktaran din ang maidudulot sa'yo. Hindi protective energies ang makukuha mo. Kamalasan at matinding kamalasan ang idudulot sa iyo niyan. Huwag mong ilalagay sa tubig ang aloe vera. Maliban na lang kung mga madam, mga sir, halimbawa po kayo ay nagpapaugat ng jade. Pinapaugat nyo lang. Nilagay nyo sa tubig para umugat. Pero ililipat nyo rin sa lupa. Pwede po yun.
Okay? Ang pinag-uusapan natin dito na huwag ilagay ang jade at aloe vera sa tubig long term. Ibig sabihin, wala kayong planong ilipat sa lupa. Diyan na lang talaga siya sa garapon or baso na pinaglagyan ninyo. Hahayaan nyo na siya dyan. Huwag nyong gagawin yun. Okay? Pero po, kung panandalian lang para lang ito ay umugat, pwede yung ganon. Okay? Huwag lang na dyan nyo na talaga nilagayan dahil habang nandyan yan, tuloy-tuloy ang pagdudulot niyan sa iyo ng negative energies na magde-drain ng wealth mo. At hindi na aakit yan ng panibagong wealth energy sa mga opportunities para sa iyo. Okay? So pakaiwasan yan mga madam, mga sir, na ilalagay sa tubig, lalo na kung pangmatagalan na. Kung nagnanais kayo ng money plant na ilalagay sa tubig, nandyan ang golden photos, nandyan ang lucky bamboo, fortune plant pwede sa tubig, at marami pang iba. Okay? So yung dalawang yan, maging yung bonsai po, huwag nyo ilagay sa tubig yun, kasi talagang nasa lupa naman yun. Nagdudulot din yun ng kamalasan. Okay? At para po sa comment ni Ma'am Yolanda, siya po ay gold lover ayon sa kanya. At kapag nagsusuot siya ng jewelries, halos puno yung daliri niya kaliwa kanan. So ang tanong niya, ano ang maipapayo dito? Ma'am, ipapaliwanag ko po para doon din sa ibang mga kamadam at mga sir, no, na nagsusuot din ng alahas sa kamay na halahatan. Ibig sabihin kaliwa puno, kanan puno. Pwede po yung ganyan. Okay? Mga madam, mga sir, sa mahihilig sa alahas na pinupuno ang daliri, pwede yan. Highly auspicious ang gold, at kung pareho mo silang nilalagyan puno pareho, pwede po yan. Kailangan mo lang bantayan dito yung elemental balance. Okay? O yung imbalance na tinatawag. Ano ba yon? Ito po yung elements na nasa jewelries natin. Pwedeng magpahina sa elements natin yan. Paano mo malalaman yon kung nagkakaroon pa ng imbalance? May mga senyales yan mga madam, mga sir. Una, halimbawa sinuotan mo lahat ng daliri mo ng gold o kung ano uri ng jewelries man yan, pinuno mo, pareho kanan kaliwa. Masigla ka pa rin, masaya ka, wala kang nararamdaman na nanghina ka, wala kang naramdaman na naging makakalimutin ka, or wala ka namang naramdaman na bigla ka nalang hinihingal, sumakit ang ulo mo, or parang nairita ka. Okay po yan. So, ibig sabihin, walang elemental balance kasi nung sinuot mo siya lahat, okay ka naman. Wala kang naramdaman na ganon. Ang elemental balance po ganon. Okay? Yung iba po, yung ibang nararamdaman nila, bigla na lang silang nagiging makakalimutin eh. Meron pa pala silang bibilhin, nakalimutan nila kung ano yung bibilhin na yon. So, isa yon sa mga elemental balance. Wala pong problema, okay lang yon. Tanggalin nyo lang. Kasi ano yan sumobra lang. Okay? Feeling nyo, medyo hindi kayo komportable o nagdudulot ito ng discomfort sa inyo, pwedeng bawasan mo lang. Or, tingnan mo ano yung jewelries na sinusuot mo na nagiging makakalimutin ka. Huwag mo siyang suotin kapag may gagawin ka. Pero kung nagre-relax ka, suotin mo siya. Pwede po yun. Kung ganun lang naman po na feeling mo may nakakalimutan ka, or feeling mo gusto mo umupo ka na lang, mag-relax ka na lang. Pero kapag sumakit ang ulo mo, hinihingal ka, parang pagod ka kahit wala ka namang ginagawa, tingnan mo kung anong jewelries mo yun, tanggalin mo siya. Kasi medyo malakas yung energies nung mga jewelries mo at natatalo yung energies mo. Okay, so yun lang naman po yan mga madam, mga sir. Ang pinaka magandang gawin doon, i-less mo lang, bawasan mo lang yung suot mo, or tingnan mo kung ano yung stone na nasa jewelries mo na nagdudulot ng feeling mo nagiging makalimutin ka, or sumakit ang ulo mo, or parang nahahapo ka, nanghihina ka, or hinihingal, wala ka namang ginagawa, hinihingal ka, pero hindi ka naman ganon. Okay? Pag wala kang suot na jewelries. Okay? So, yun lang naman po ang elemental balance na dapat tinitingnan kapag nagsusuot ng jewelries na buo, kaliwa, kanan, lahat ng daliri. Okay? At hindi lang po ito mga madam, mga sir, tumutukoy sa jewelries. Hindi lang ito sa alahas na sinusuot natin. Hindi lang ito yung tinutukoy. Pati po tumutukoy ito sa kulay na sinusuot natin, sa ating mga wallet, sa ating mga bag.
Okay? So, kulay na sinusuot, gano'n din po yung pakiramdam. Halimbawa, nagsuot ka ng pula, pakiramdam mo hinihingal ka na tuloy or nahahapo ka or bigla na lang naging mainitin ang ulo mo, huwag kang magsuot ng pula. Okay? Gano'n din po sa ating mga bag. Bigla ka na lang nagiging makakalimutin. So, palitan mo lang yung kulay ng bag mo. Halimbawa, brown or earth colors. Yung earth po kasi yung ang may kinalaman sa yung parang nagiging makakalimutin ka. Earth colors yun. So, kung nagiging parang makakalimutin ka, wag kang masyadong gumamit ng earth colors na bag. Palitan mo ng green para active or ibang kulay po. Pwede naman. Okay, so ganun lang yun. Sa ating mga wallet, ganun din mga madam, mga sir. Pwede mong pagbasihan din yan sa wallet natin na wallet na binili mo, biglang ang bilis maubos. Wallet na binili mo, biglang ang hirap lagyan ng laman. Okay? Doon din po, pwede mong pagbasihan yon na yung kulay na ito mukhang hindi angkop para sa akin. So kapag ganun yung nangyayari sa inyo, pwedeng bumase sa pakiramdam or kung ano yung nakikita ninyo. So kung bumili ka ng wallet at hindi mo ito halos mapuno or palagi itong ang bilis maubos naman, kabaliktaran naman, palitan mo ng ibang kulay. Ang pinakasolusyon po diyan, palitan mo yung kulay ng wallet mo kasi ibabase mo sa pakiramdam mo. Okay, palagi bumabase sa pakiramdam kasi yung elements ng bawat isa sa atin iba-iba. At sumasama pa diyan yung area mo, yung direksyon ng tahanan mo. Anong elements din 'yan. Okay? So ibase sa pakiramdam. Isa 'yun sa mga pamamaraan mga madam, mga sir, lalo na kung babase tayo sa pakiramdam. Kasi po iba't iba ang energies ng bawat area at energies ng bawat tao. Pero ang pakiramdam po, isa yan sa pinaka magandang pagbasehan para malaman mo kung ano yung maganda para sa'yo. Okay? So maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong po kayo, comment lamang po kayo. Yan po ay aking sasagutin. Maraming salamat po.